na usapin po ngayon sa social media ang pagpo-post ng isang babae ng screenshots ng convo or conversations ng kanyang ex-boyfriend at girl na sinasabing dahilan ng kanilang paghihiwalay. May ilang netizens ang nagsabi na tama lang umano ang kanyang ginawa, lalo na't ang mga nasabing screenshots ang magpapatunay na tama umano ang kanyang hinala. Pero may ilang naman ang nagsasabi na mali ang kanyang ginawa dahil ang mga nabanggit na screenshots ay pribado at hindi dapat nilabas ito sa publiko. Kaya ang tanong, mga kada, okay lang bang i-post ang private convo o palitan ng messages ng ibang tao sa iyong social media account? May batas bang nagbabawal na ito ay gawin? Yan ang sabay-sabay nating alamin dito sa Legally Yours. At para paliwanagan tayo at mabigyan ng payong legal kung ano ang pwede nating gawin kung sakaling ito ay mangyari sa atin, kasama na po natin ngayon ang bisita nating abogado na si Attorney Reynaldo Ross Sukgang IV. Hello, Attorney. Good morning, Attorney. Welcome to Good morning. Mainit-init pa to, pero bati ka muna. Good morning sa viewers natin, especially sa mga kakada. And thank you for having me here. Okay. Thank you so much. Thank you. Attorney, I'll start with this morning kasi I asked my followers sa Instagram in a poll kung okay lang ba mag-post ng private messages ng iba or private convo ng iba sa social media account mo. And 15% of them said yes, but a whopping 85% of them said no. Yes. Ano po ba ang take ng ating legal system when it comes to this? Yes, very interesting yung nangyari lately, no? And then, although there are several cases na before na ganyan ang nangyayari, well, first of all, pag nag-share ka ng conversation, private conversation, and then yung private conversation merong personal information or data na hindi pwedeng i-share. So, ang taong nag-share ng chat conversation na yan ay pwedeng managot sa batas. Hala, yun na nga. Okay. What Attorney- kind of data, attorney, are we talking about here? Like, are we talking about addresses, contact numbers? Yes. Yung data kasi na nakalagay sa batas, no, is it's either to identify yung data subject. So, yung name, yung personal information, kahit yung address, tama po, kahit yung address, and then kahit yung name man lang na mag-identify doon sa tao, na shinare mo yung conversation which supposed to be private, then pwede pa rin mahulog or managot sa batas. Ito po ba ay against the data privacy law? Yes, actually, under the Data Privacy Act, bawal or prohibit yung process, Yun. pag-share or pag-disclose Oo. ng personal information or yung data na hindi mo pwedeng i-share sa public without consent. Yeah, it's actually in regard to the handling of your Yes. personal information, Yes di po. ba? Kung nag-register ka sa, di ba napag-usapan na natin to, pinapa-register ka kung saan-saan. Yes po. Tapos, you put your name, your address, your contact number, tapos may kumuha and Yes then po. used it and posted it. Pwede mo silang kasuhan. Yes po. Kasi all of these should be confidential, Yes po. di ba? Yes po. Pero what about kung ano lang, attorney, like intimate situations about somebody else, tapos pinost mo sa sarili mong personal social media account? Yung intimate situation ba or discussion doon, involved ka ba doon sa chat or hindi? No. Hindi. So, It's really somebody else's private convo. Yes. okay. Yun nga, sabi sa batas kasi is as long na may personal information. So, pangalan. Yes, As may long as may confidential. pangalan. Yes. Oo. May data subject na identify and then yung pag-share mo is walang consent. Yun lang naman yung Yun na elements yun. din. Tapos Yun. na. Pero, attorney, may Ang usapan. pagkakaiba ba kapag ang shinare mo ay screenshot dun sa pinicturan mo
yung phone, yung convo dun sa phone mo. Kasi, di ba, parang magkaiba, di ba? Parang yung screenshot, ginawa mo dun sa phone, tapos pinicturan mo naman yung isa gamit yung phone mo. So, May parang pagkakaiba you're ba yun? saying, it's your picture, you Yes. can post it. Oo. But it's still somebody else's private convo. You know what I mean? I think we're talking about, tama ba, attorney? Walang difference eh. Kasi nag-share ka ng information na hindi Question, dapat eh. wait. Kasi yun yung parang mainit din na usapan sa social Yes. media, parang nagiging argue din nila yun eh. Baka pwede kasi yung yung halimbawa, I think they're splitting hairs. Baka attorney, hindi babawal halimbawa, or baka makalusot pa po sila if yung name mismo ay nickname na ma-assume lang yung nababasa na siya yun. Pero yung name, kasi sometimes you save the name of the person na hindi talaga yung mismong number niya. Di ba may parang, di ba yung parang let's say, baby. For example, so sino si baby? Kung naka-assume ka na ikaw yun, edi guilty ka. Aamin. Yun, may lusot ba May yun? lusot ba yun? attorney? Halimbawa, wala naman talagang identifying factor kung sino yung nag-uusap doon. Correct. Actually, pwede siyang malusutan. Ayun. Kasi hindi identified yung data subject eh. Similar din pag nag-redact ka ng information and then shinare mo and then yes. hindi naman ma-identify kung sino to, then I don't think it will fall under the Data Privacy Act. Binibigyan natin ng bala yung mga tao na parang, umurahin ko lang pala yung mga pangalan. Swelto na ako. Palitan yung pangalan. Pero mahirap pa rin din Mahirap. kasi yun, di ba? So ano yung Pero kasi dapat attorney gawin? katulad nun, parang wala ngang date, wala ngang names, pero that's not even your phone. You just took a picture on your phone of somebody else's conversation. Depende rin kasi sabihin natin hindi siya nag-fall sa Data Privacy Act. And then pinost mo, and then yung intention mo is para siraan. Libel naman yun? Yes, or- cyber libel naman yun. Yung element doon is Meron pa isa. Patong-patong na to. Yes. Pero hindi pwede ba yun maging cyber libel, attorney, wala ngang identification? Di ba you need to be specific, right? You hindi need to naman be necessary. Or Kasi implied. sa cyber libel kasi, yung isang elements doon is ma-identify mo yung victim. Oo. So, kunyari nickname, pero alam naman ng taong bayan Kung sino siya. then pasok pa rin siya sa cyber libel. Sabit pa rin. As long as may malis yung pag-share. Oo, eh. Ngayon, what if we're on the receiving end? Well, ano na lang natin, let's reverse roles. Okay. Yeah. Kunwari, meron akong problem, and then galit ako kay Emma. Tapos pinost ko na parang, sabi mo, hindi ka pupunta doon. Ngayon, na-expect nila ako dyan, ganyan. Pero let's say iba yung name. Basta, ako yung nasa receiving end, pinost pala ni Emma. Ikaw Parang, and then, what happens to the person that posted and what happens to the person that has been posted about? Yeah, depende kasi kung yung post mo, kunyari yung caption mo, ay merong malicious, yun, i-defame mo siya. Kunyari, na-discredit siya, na-dishonor, na-contempt yung pagkatao niya, nasira yung reputation. And then identified na si Ako talaga Emma yung nag-post. Pasok pa rin siya sa cyber libel. Okay, so Emma has to take a step of like filing a case against me if that's the case, 'di ba? Kasi hindi naman yung parang immediate na ano na lang natin magagalit and all, and that falls under something act, 'di ba? Yes, syempre kung feeling mo na nalabag yung karapatan mo, then you have to file a case kaysa mag-post ka. Kasi post mo So, siya sa unahin social mo na media. muna na magreklamo, Yes, magsampa ng kaso, kaysa mag-post. Inuuna Yes. kasi natin minsan social media. Ang tanong ko naman, attorney, eto na-post na. Pero alam naman natin, ang social media, maraming mga netizens na nag-share. Yes. May pananagutan ba yung mga nag-share nitong post? Correct. For entertainment purposes. Or to get Yes. views, di ba? Nagsasakayan minsan kapag lalo na pag viral ang Yes. ang isang Issue or post. social media post. Yes. Oo. Yun nga tayong mga Pinoy kasi mahilig mag-share, di ba? Once na yung shinare mo, ay kahit for entertainment purposes, at yun nga, may personal information na hindi dapat i-share o walang consent, pwede ka pa rin managot. Kasi even though for entertainment purposes lang, it doesn't give you the right na i-violate yung karapatan ng isang individual. So
So, pwede pa rin managot for either Data Privacy Act or kung may shinare ka at may nilagay kang malicious caption, then cyber libel. With cyber libel. Yes. For ano po yung mga corresponding punishments and penalties? Yeah, for the Data Privacy Act kasi, if you're gonna share the personal information, pwede ka makulong ng hanggang 3 years and then fine of 500,000 to 2M. So, pwede makulong dyan. For cyber libel naman is pwede ka makulong ng 6 years hanggang 8 years. At merong fine na, may bago na ngayon inisyu ng Supreme Court na yung fine is up from 40,000 hanggang 1.5 million. Depende sa nagawang krimen. So, it's prison time and the fine. Yes. Kaya mga Marites, exit the group. Leave the group. Marites, left the group. Oo. Pero para halimbawa, attorney, yun nga mga nagre-repost, sasabihin nila, it's just for entertainment purposes. Yes. How can we prove that there is malice involved? There's malice involved already pag yung message pa lang is nag-discredit, nag-contempt, nag-dishonor ng reputation ng tao There's malice na alam mong mali at shinare mo pa rin, or meron kang reckless disregard na whether it's right or wrong at shinare mo pa rin. So, pasok pa rin yung malice doon. So, yung mga yun, attorney, can be used as evidence? Yes po. Yung mga screenshots na yan, yung mga screen grabs? Yes po. Yung sa screenshots naman, you can present it in court and offer it as evidence kasi under the Data Privacy Act naman, it allows you to present yung mga screenshots. Kasi kailangan natin for evidence. Sa court, Yes. pero hindi publicly. Yes, kasi sa court kasi yung purpose doon is to identify or para malaman yung criminal liability ng isang tao na talaga bang pinost to. So, pwede siya, allowed siya. And then there are several cases na decided by the Supreme Court that Facebook chats or call logs or text, pwede siyang i-present sa court as evidence. Okay. Ano naman, attorney, sinasabing unjust vexation? Yes, yung unjust vexation kasi is kung wala ka ng crime or na maikaso sa isang tao, yung unjust vexation is a catch-all provision ng revised penal code Kung wala kang maikaso, unjust vexation na lang. Kasi yung unjust vexation parang na ano ka lang, napikon, sorry sa term, na buwisit ka, na-annoy ng isang tao, then pwede kang magkaso ng unjust vexation. Oh, against the person who's annoying you? Yes po. Parang napaka-broad naman yun. Napikon ka lang, hala. Kasuhan kita ng Paano unjust yung mga vexation? sensitive na tao? So, ano ba yung dapat nilang gawin? Halimbawa, may mga ganong experience sila. Ano yung dapat nilang gawin, attorney? Step by step. Para Yes. hindi sila umabot sa ganitong pagkakaso. True. Yes. Usually, what we advise to our clients, for example, nagkaroon ng cyber libel. So, yung ina-advise namin sa client is screenshot. Okay. And then, normally, I would advise them to go to the PNP or NBI cybercrime para ma-authenticate yung screenshot. Okay. And then, once it's authenticated, pwede mo nang it's either the police, you can file a complaint with the police, si police ang magpa-file sa fiscal's office, or pwedeng pumunta ka ng lawyer, the lawyer will prepare the complaint and file it with the office of the city prosecutor. Yun. Without uploading it publicly. Yeah. Yes. Yeah. Lagot kasi. Kaya yung mga nag-share, mag-ingat Yes. din kayo dahil liable din po kayo kapag sinishare ninyo ang mga ganyang klaseng material na nakakapanira ng reputasyon at character ng iba. Yes po. Yun. Even if they're the victims on any case, di ba? Yes, Their situation. Opo kasi kahit ikaw yung biktima, kahit ikaw na yung naagrabyado, yun nga sabi ko kanina, it doesn't give you the right na Correct. mag-post Yeah. para sirain ang isang tao. Kasi imbis na ikaw yung may karapatang magkaso, ikaw ngayon ang makasuhan. Correct. Yes.
talagang since kahit bata pa tayo pinapangaralan na tayo ng parents natin about that. Na parang you don't answer a wrong with another wrong. Correct. Or don't open your mouth if you're not going to say anything good. Correct. Or in this case, don't post, diba? Ano naman, kung ganyan, agrabyado ka, halimbawa, siguro you should just be the one to file the case. Yes diba? po. Put it, file the case in our legal system. Yeah. But realistically, nagtatagumpay ba kung magpa-file ng case, Yun attorney? na. Oo nga eh. Kasi Very good person. kaya nga nila ito ginagawa sa social media para agaran mabigyang Ng pansin, no? Hustisya. hustisya. Oo. Or diba? Or I don't know. Kasi mabigat na yung nararamdaman. Oo. Yeah, kung naagrabyado ka o whatever yung ginawa sa'yo, of course, consult a lawyer first. Kung pasok naman sa elements ng certain crime or offense, then file a criminal case. Pag walang criminal case, and then file the civil case, pwede naman kasing damages eh. So, kunyari, hindi pasok sa libel or in addition doon sa libel or Data Privacy Act, you can still file for a civil case for damages naman yan. Oo, parang mental... Yes, mga moral damages, Moral mental damage. anguish, Oo. sleepless nights, kuno. Nagtatagumpay naman Yes, yung of mga course. ganyang klaseng kaso. Yes, of course. As Attorney. long as yung ebidensya mo ay, yung term namin dyan, solid yung ebidensya mo, and then you have witnesses to corroborate your complaint, then I'm pretty sure, meron namang probable cause yan na may akyat sa korte. Ay, wow. Parang ang kada squad nating may katanungan ba or gustong i-share? May na-share silang screenshot. Invested din sila dito sa Nag-share na topic po ba na kayo? Natakot na sila mag-share. Sino Hindi po? po ito screenshot na Taas po ng verbal lang. kamay. Ayun, tayo po tayo. Ano pong name? Alma po. Alma. Yes po. Ay, ma'am. Paano po yung yung halimbawa po nasa group chat ka po, tapos nandun ka po sa mga conversation, meron din po ba yun na Ay, good Aro, may question. GC na ito. sa GC po? Pero At good nandun question ang yun. screenshot. Yeah. Kasi nakisawsaw na rin eh, O, di ba? at Yung mga ibang nandun ang tao. screenshot. Pero hindi siya mismo nagpunga. Paano yan? Minsan nakakatakot pag nasa group chat ka, no? Correct. Naging witness ka rin eh, kahit hindi mo gusto. Actually, pag nasa group chat kasi, sabihin natin yung screenshot is may personal information pa rin, no? And wala kang consent. Pwede kang pumasok pa rin sa liability ng Data Privacy Act. Pero I doubt na papasok siya sa cyber libel kasi wala ka namang, the malice should be proven eh. Na yung pag kunyari tayong apat may group chat, may shinare ako, kita mo to, ganito, ganun. Kailangan ma-prove na meron ako malicious intent na siraan yung tao na shinare ko sa inyo. Kung wala naman, for our own consumption lang, and wala namang malice, I don't think that the cyber libel will float. Pwede ko palang kasuhan si Emily. Ay, yung GC natin! Paalala I-raise ko lang. mamaya. Wala akong sinabi. May follow-up Walang na ba kayo? malicious. Ang gusto ko lang maging aware. I-raise natin Research. Pero Mami Alma. Okay na po, salamat Alma po. has left the chat na ba? Magle-left na ba? Group chat. Thank you, Alma. ano na lamang, attorney, ang maipapayo mo sa mga kada natin na actually, most of us are unaware of this. Kasi maraming beses na ako nakakita ng mga nagpo-post ng mga conversations that they got somewhere else or conversations they had with somebody else. So, ano pong maipapayo niyo sa ating mga kada? Minsan, kapag talaga nagiging ugali na yan ng mga tao, na kapag meron silang hinaing, instead of going straight to the person and fixing this problem with that person, they'll go to social media and then they will rant about you on social media. Yep. Alam ko, ilan sa atin dito naging biktima na nun. Ano maipapayo mo, attorney? Well, talaga no, yung emotions kasi natin eh. Hindi natin mapigilan minsan. And then we are really tempted to post. Especially tayong mga Pinoy, mahilig dyan eh. So yung ma-advise ko siguro no, is that think before you
post or you click talaga. Kasi yung emotions mo, and yun nga, pag galit ka, huwag ka mag-post. Correct. Huwag ka yun. Ilayo mo yung phone mo. Ilayo mo yung Hanggat phone kaya. mo. Correct. Yes. Kasi in every action kasi, merong legal consequences eh. Na hindi, you cannot get away with it. So, yun, mag-ingat lang, be responsible in the things that you do, whether it's social media man or hindi. So, you just have to be responsible. And then, yun, always respect yung karapatan ng ibang tao. Yun. That's it. Tama. Siguro it's also in the way we look at social media and our gadgets. Yes. Because it's so accessible. We think na hindi ganun katindi yung damage, but it's actually just like publishing in a newspaper Yes. or saying it on TV or in radio, 'di ba? Ito ay may reach na hindi nga lang local eh. Global pa to. Yes. So, yung implications nito talagang mabigat. Yes. Kaya kailangan talaga think twice, 3 times before we upload anything. Maraming salamat. Thank you so much po. Sana Thank you so much. naliwanagan ng ating mga kada and it will make them think twice about the kind of material that they put online. Saan po ba kayo pwede i-follow ng mga kada nating may gustong kasuhan? Grabe naman yung gustong kasuhan. Yeah. Kasi hindi na sila magpo-post eh. Diretso na agad dito. Alam na nila, paliwanag Diretso na sila sa inyo, attorney. Yeah, you can follow us in our yung office namin. You can follow us at Facebook, Sukgang Law Offices or Sukgang Law. And then nasa TikTok rin. So @attorney.attorney Duke. Attorney Duke. ATTY on Duke, TikTok. yes. So yun, you can follow us, Sukgang Law. We have the website. We have legal updates lagi doon. So you can follow us there. Yun. Thank you, attorney. Thank you so much. Maraming salamat kay Attorney Duke at kaya mga kadagasgas man sa inyong pandinig. Pero think before you click talaga. Tandaan na kung ano man ang ating ipopost sa ating social media na makakasira sa imahe ng isang tao ay sasalamin sa kung anong klaseng pag-uugali ang meron tayo. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!